Sina Vivian at ako ay Opisyal na ikakasal ngayon. matagal ko nang hinihintay ito. Sa wakas. Yan, nasa korte na ako ngayon. Nasaan ka? Traffic. Okay lang, hihintayin kita. Yung tangang yon naghihintay talaga sa'yo para pumirma sa marriage certificate. Pupunta ka. Hindi, mahal. Vivian, bakit hindi ka sumasagot? Nasaan ka? May nangyari ba? Nathan, tapos na tayo. Bumalik si Lex Norrington. Ano, niloko ka niya at tumakas sa ibang bansa, naalala mo? Mali pala ang pagkakaintindi. Mahal ko siya palagi. Mayaman siya at maibigay sa akin ang kaya niyang ibigay. Paalam, Nathan. 6 na taon. 6 na mapapait na taon. Vivian Mason, wala kang puso. Sa buong DC. Maliban kay Lex Norrington, sino pa ang may lahi na bagay sa iyo? Hindi ako magpapakasal sa isang babaero. At si Lex ay isa lamang ampon na anak ng pamilya Norrington. Kung iyon lang ang aking opsyon, mas gugustuhin ko pang kumuha ng estranghero sa kalye at pakasalan siya. Ang cute niya. Pwede na siya. Nathan, tapos na tayo. Palagi ko siyang... Minahal siya. Kaya mo. Hindi mo kaya ibigay sa akin ang kaya niya. Magpapakasal? Oo. Kasal sana. Mabuti, gawin natin. Para sa talaan, pananatilihin ko ang apelido ko. Binabati kita. Ngayon ay legal na kayong kasal. Teka, ano? Anong nangyari? Sino itong napakagandang babae? Kamay. Isipin mo ito bilang regalo sa kasal. Yung turn mo, nasa ng akin? Ako! Ito ay sapat na. Ipinangako ko sa lola ko na itatago ko ito. Ito ay pag-aari ng tatay ko. Asawa mo na ako ngayon. Asawa? May meeting ako, i-text mo ako sa WhatsApp kung may kailangan ka. Paalam. Napakakatawa-tawa na araw. Ang pendant na ito ay ang tanging lead ko para mahanap ang mga tunay kong magulang. Ang singsing na ito na may pangalan ni Vivian ay wala ng saysay ngayon. Yan at Lex, sa bahay ko, baliw ba sila? Gago. Tigil. Tigil. Ako si Greg. Anong ginagawa mo dito? Tapos na ako sa kapatid mo. At ito, Tama. Iniwan ka ni Vivian. Ito pala ang plano mo, ha? Kunin mo na ang babae mo at umalis ka sa bahay ko. Bane, ikaw na mahirap na probinsyano. Sino ba yung kausap mo? Aalis ka ba o tatawag ako ng pulis? Kung nakikipag-date ka sa kapatid ko. Ikaw dapat ang umalis. Mukhang minaliit ko kung gaano kayo kawalang hiya.
Oh, 911. Baliw ka ba? Tinawagan mo talaga ang pulis? Sasabihin ko ito sa kapatid ko. Sasabihin ko sa huling pagkakataon. Tapos na ako sa kapatid mo. Wala siyang halaga sa akin. Umalis ka sa bahay ko. Ito dapat ay magiging tahanan naming dalawa ni Vivian. Ngayon, nasusuka na lang ako. Steve, gusto nang tiyuhin mo ng lugar sa lugar na ito, di ba? Ibebenta ko ang bahay ko. Mag-usap tayo bukas sa bar. Kung kasama pa natin si Derek, magiging 25 na siya ngayong taon. Hindi ko alam kung nasaan siya o kung ligtas ba siya. Oo, kung narito si Derek, malamang kasal na siya kay ang babaeng leech ngayon. Maaring may mga apo na tayo. Ama, bawat taon sa kanyang kaarawan, nagdodonate ako ng milyon-milyon sa simbahang ito. 18 taon na ngayon. Kailan ko sa wakas makikita ang anak ko? Geng Norrington, ang muling pagkikita ay nangangailangan ng oras at pananampalataya. Ang Diyos ay may sariling panahon. Pakiusap, huwag mawalan ng pag-asa. Oo, makikita natin siya. Mas malapit na tayo kaysa dati. Meron kaming mapagkakatiwalaang impormasyon. Si Derek ay nasa Washington. Totoo ba ito sa pagkakataong ito? Oo ma'am, nakakuha kami ng lead at nag-post ng 50 milyong pabuya upang mahanap siya. Hindi sapat ang 50 milyon. Gawin itong 100 milyon. Teka, hindi ba ito yung parehong kwintas na nakita ko sa bahay ng mga Fernandez? Yung isinuot ng bunsong anak na lalaki sa lumang litrato? I-check mo itong kwintas, tingnan kung may connection sa mga Fernandez. At gusto ko ng buong background tungkol kay Nathan Bain. Ngayon, Opo, ma'am. Si Vivian ang nagtulak sa akin direkta sa kumpanya ng tatay niya pagkatapos ko lang graduate. Hindi inakala na ganito pala ang wakas. Tagapamahala ay nagre-resign ka ba? Kung aalis ka, anong mangyayari sa kumpanya? Ikaw ang humahawak ng karamihan ng accounts. Ikaw ang gumawa ng AI system. Nagtatambay at nagchichismisan? Seryoso? Magtrabaho na kayo. Wala kayong makukuhang bonus ngayong buwan. Kung aalis si Nathan, maswerte na tayo kung ang lugar na ito may pambayad ng sahod sa susunod na buwan at siya pa ang may gana magbanggit ng bonus. Nathan, ikaw ang humahawak ng deal kay Jackman Reyes. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. I-close mo lang. Oh, ang hirap kay Jackman Reyes. Noong nakaraan, pinainom niya si Harry hanggang sa mapunta sa emergency room. Mahilig din siyang manghipo. Wala siyang pakialam kung sino. At si Nathan ay sobrang kaibig-ibig. Oo, alam mo na. Nag-resign ako. Akala mo magaling ka na ngayon? Kung hindi dahil sa anak ko, wala ka man lang mesa dito. Wala ngang titulo ng tagapamahala. Hindi ako tagapamahala. Ako ang buong departamento, mga gabing gising. Walang salamat. Tuwing gabi. At itong trabaho, hindi ko yun hahawakan kahit ng mahabang poste kung hindi dahil kay Vivian. Ginawa ka ng kumpanyang ito. Dapat kang magpasalamat. Humanap ka ng iba para magpasalamat. Tapos na ako. Ikaw, Nathan, anong problema mo? Nag-resign para makuha attention ko? Alam kong galit ka, pero hindi mo mabibigay sa akin ang buhay na gusto ko. Hindi mo ako maaasahang tanggihan ang isang mas magaling, katulad ni Lex. Tigilan mo ang pag-asta, or kung hindi, tapos na tayo ng tuluyan. Ikaw ay isang ulila na walang-wala, walang pamilya, walang kapangyarihan. Paano ka makikipag-compete kay Lex Fernandez? Saktan mo ulit si Vivian at ako mismo ang magtatapon sa iyo palabas. kasal na tayo ngayon, magkasama tayo sa bahay. Saan ka nakatira? Ako, wala talagang matuluyan ngayon. Sige, lipat ka na sa akin. Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Bumili ng mansyon. Ako at ang asawa ko ay lilipat. Miss Leach, baka dapat mong panatilihing low-key ang mga bagay sa ngayon. Ito ay bigla ang kasal.
kumuha ka ng mas maliit. Simple lang. Gusto niya talaga akong tumira sa kanya? Sino ang kausap mo? Huwag mo akong hawakan, may asawa na ako. Oh, sige na. Yung pag-arting hard to get, kawawa. Baliw ka. Umalis ka. Vivian, hindi naman siya seryosong magre-resign, di ba? Tay, relax ka lang. Alipin ko siya. Ngitian mo lang, babalik din yan na gumagapang. Greg, anong ginagawa mo dito? Nasaan yung hayop na yan? Dinala ko ang babae ko sa lugar na pinangako niya sa atin at tumawag siya ng pulis. Huwag mo siyang pansinin. Gusto lang niya akong manotice. Tama, obsessed siya sa'yo. Papaluhudin mo siya at mag-sorry. Tiwala ka lang. Sa 2 araw, luluhod siya dala ang susi ng bahay. Mabuti. Alagaan mo si Lex. Ang kinabukasan natin ay nakasalalay sa kanya. Kaya ko na. Lexi, inom tayo ngayong gabi? Nathan Bain, naghiwalay na kami. Bakit mo ako sinusundan? Tigilan mo na ang pagpapahiya mo sa sarili mo. Hindi ka ba pwedeng umalis na lang ng may dignidad? Diyos ko, para siyang tsiklet na dumikit sa sapatos. Sinusundan ka? Nababaliw ka na ba? Eh bakit ka nandito? At ano yung kalokohan sa kapatid ko kanina? Ang drama mo. Tagal na nating hindi nagkita, kaibigan. Huwag mo akong isama sa klase mo. Hindi tayo magkaibigan. Bagay kayo sa isa't isa, di ba? Parehong basura, iba lang ng lalagyan. Tama na, Nathan. Dahil nandito si Lex, linawin ko na. Gusto ko talaga siya. Tigilan mo ang pagyayabang mo. Huwag kang magyabang, wala kang kwenta. Siniraan mo ako? Seryoso, siniraan mo ako? Talaga bang ibebenta mo ang bahay, Nate? Akala ko dapat iyon ang lugar ninyo ni Vivian. Sumpay na yan, tapos na kami. Teka lang, magsusorry ka pa bukas. Seryoso ka? Akala ko pareho kayong naglagay ng pera dyan. Akin ito. Ako ang nagbayad ng down payment. Ako ang nagbabayad ng mortgage. Wala siyang inambag kahit piso. Sige. Darating ang tiyuhin ko bukas para suriin ito. Pupunta ka pa ba sa reunion ng alumni bukas? Siyempre. Pupunta ako para sa profesor, hindi para sa kanya. Ayan, ganyan dapat. Marami akong magagandang babae sa kumpanya ko. Ipapakilala kita bukas. Hindi na kailangan. May asawa na ako. Susunduin ako ng asawa ko. Ano? May asawa ka na at hindi mo sinabi sa akin? Steve, ito ang asawa ko, si Claudia Leach. Claudia, ito ang roommate ko noong kolehiyo, si Steve Villanueva. Grabe, Nate, ang sama mo. Saan ka nakahanap ng asawang napakaganda? Ikinagagalak kitang makilala. Ako rin. Kailangan na naming umalis. May gagawin kami ngayong gabi. Sige. Kita-kits mamaya, pare. Claudia Leach, bakit pamilyar ang pangalan na yun? Tanging tulad ni Lex lang, mayaman, makapangyarihan, elite talaga. Ang karapat-dapat kay Vivian. Basta, hindi niya ako pinansin? Ang ganda ng babaeng kasama ni Nathan. Ang silweta na yun, parang pamilyar. Kaya yun si Claudia? Baka dumadaan lang siya. Isang lalaking tulad ni Nathan. Imposibleng may kasama siyang ganoon. Lexi, saan ka pupunta? Naisip ko lang ba yun? Madilim dito, nasaan ang ilaw? Buhayin ng ilaw. Maligayang pagdating sa bahay, Claudia.
Claudia, dito tayo nakatira? Siyempre, Parang Beverly Hills ito. Ang lugar na ito ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon. malamang. Bakit ka nakatayo dyan? Tara na. Tama. Oh, darating na. Diyos ko. Nag-asawa ako ng mayaman. Tayo, nasaan ang sorpresa ko? Nakalimutan mo. Siyempre naaalala ko. Pinaglolo ko lang kita, kukunin ko lang. Ang malaking diamante na yan ay akin. Pinili ko ito para sa'yo, babe. Tingnan mo kung gusto mo. Lexi, hindi ako maganda ang pakiramdam. Uwi na ako. Hindi, kailangan siyang mahook bago ako mapagod. Vivian, teka. Nagkamali ng kuha ng kahon ng staff. Hindi iyon ang ibig kong ibigay sa'yo. Tama yan. Nakita ko ang singsing na diamante sa kotse mo. Para sa akin iyon, di ba? Siyempre. Ang singsing na iyan ay para kay Claudia Leach. Utos ng tatay ko, napakamahal. Para namang makukuha mo yan. Sa kwartong ito tayo matutulog. Tapos sa tabi ako titira. Kasal na tayo. Sabay tayo matutulog. Ano? Miss Leach, mayroon tayong lead. Ang pendant ay tugma sa suot ng nawawalang tagapagmana ng Norrington na ipadala ko na ang background file ng asawa mo sa iyong telepono. Naulila ng bata inampon sa edad 7. Si Derek ay nawala sa edad 7. Maaring si Nathan si Derek? Ano ang problema? Hindi sapat ang pendant. Tama yan, ang pribadong ospital ng Norrington ay may DNA sample pa ni Derek. Halika dito. Ah, sige. Anong ginagawa niya? Aw, ano yon? Wala, mayroon kang puting buhok. Puting buhok? Sige, matutulog na ako. Maghilamos ka at matulog na tayo. Ah, tama. Ang sama ng itsura mo, hindi nakatulog? Wala. Oh, medyo. Anong plano mo ngayon? Ibebenta ko ang bahay ngayong umaga. Reunion ng alumni ngayong hapon sa The Continental. Ma'am? Ma'am Vergara, pinapunta ako ng boss para sunduin ka. So nagtatrabaho ka sa Vergara Enterprises at ang CEO mo ay... Assistant? Hindi naman masama tingnan, kaya pala pinakasalan niya ito agad. May reunion ka ngayong hapon. Bilang asawa ko, huwag mo akong ipahiya. Pumili ka ng kotse sa garahe. Pumili ng kotse? Aalis na tayo. Nagbibiro ka ba? Tawagan mo ang GM ng The Continental. I-upgrade ang table ng asawa ko. Naunawaan. Pupunta ba tayo sa opisina? May deal kang 100 million sa isang oras. I-cancel mo. Pupunta tayo sa Fernandez Memorial. Sir, ipapakit ko ang susi mo. Nathan? Kailan pa siya nagmamaneho ng ganyan? Nate, dito ka sa tabi ko. Professor Wilson, ang tagal na. Kumusta ka? Mabuti naman, ito ay imbitasyon sa Global AI Summit sa susunod na buwan sa DC. Inaasahan kong makita ang trabaho mo doon. Salamat, Professor. Hindi kita bibiguin. Professor, bakit sa kanya ibinigay? Nasa core R&D ako ng Vergara Enterprises sa loob ng 3 taon. Karapat-dapat ako dyan. Ito ay spot. Imbita ko ito. Ako ang nagdedesisyon kung sino makakakuha. Nagawa ko na ang dapat kong gawin. Uuwi na ako. May damuhan akong gagapasin. Magsaya kayo. Professor, gusto ko sanang makibalita. Professor, hindi pa handa ang hapunan.
Nate, bro, nandiyan ka na? Na-stuck ako sa traffic. Huwag ka nang pumunta. Umalis na ang professor. Aalis na rin ako. Namiss mo ako? Lex, sa wakas. Kailangan ko nang umalis. Mag-enjoy kayo. Nathan, kadating lang ni Lex. Alis ka na? Ano, masyado kang magaling para sa amin. Sige na, Mr. Top of the Class. Sabihin mo sa amin kung kumusta ang buhay mo ngayon. Ah, tama. Narinig ko dumiretso ka sa trabaho sa kumpanya ng tatay ni Vivian bilang salesman pagkatapos ng graduation. So magkano ba ang binibigay sa'yo ng ating beauty queen bawat buwan? Tingnan natin kung gaano ka kagaling umasa sa babae. Hindi ka ba in-update ng amo mo? Nag-resign ako. Nathan, tumigil ka sa pag-aalboroto. Alam mo naman ang halaga mo. Alam mo ba, kailangan ko talaga ng driver. Isipin mo na lang na tinutulungan mo ang dating kaklase. Doble ang bayad ko. Ang generous mo naman, Lex. Ang pagmamaneho ay nangangailangan ng 2 kamay at brainstem. Perfect para kay Nathan. Aaron, tigil. Nakita ko talaga si Nathan na bumaba sa luxury car. Nagbibiro ka ba, Selena? Luxury car? Seryoso ka? Siya? Oh, Selena Mercado. May crush ka sa kanya nung college. Akala ko sapat na yon. Ngayon nag-hallucinate ka na? Si Nathan Bane na may luxury car? Nakakatawa. Sinasabi ko ang totoo. Totoo? Teka Selena, inaasahan mo maniwala kami. Ano? Gino, ang susi ng kotse mo. Salamat. Nakita nyo? Sinabi ko sa inyo. Replika ba yan galing Shane? Para lang magpakitang gilas sa reunion? Sino ang sinusubukan mong mapabilib? Oh, tingnan nyo, susi ng Porsche. Patuloy kang mangarap. Hindi mo kayang bilhin ang kotse na yan. Sa 10 buhay, sino ang nakalimot magtali ng aso nila? Hindi kasama sa career path ko ang pagiging driver. Anong sinabi mo? Wow, tumatahol pa rin. Nathan, tigilan mo na ang pagpapanggap. Si Lex ay bukas palad na nag-aalok sa'yo ng trabaho bilang driver. Tanggapin mo na. Unahin mong punuin ang tiyan mo bago ka magyabang. Isa ito sa mga pinakamagandang pribadong kwarto sa buong The Continental. Nathan, maging totoo ka. Hindi ka pa nakatapak sa isang hotel na ganito kaganda, hindi ba? Pakiusap. Ang tanging dahilan kung bakit ka nandito ay dahil kay Lex. Teka, ang kwartong ito? Mas malaki ito kaysa sa inihanda ko. Ito ay isang Romane Conti na nagkakahalaga ng mahigit 100,000. Sigurado ka bang tama ang bote na dinala mo? Ma'am, walang pagkakamali. Ang pangkalahatang tagapamahala mismo ang nag-utos sa amin na i-upgrade ang inyong pribadong kwarto sa pinakamataas na antas. Libre, bilang parangal sa mga kaklase ng kilalang panauhin. Kilalang panauhin? Sino? Mamaya ang aming pangkalahatang tagapamahala ay personal na mag-aalok ng isang bote ng kanyang pribadong koleksyon na whiskey sa pinarangalan na panauhin. Wow! Ang pangkalahatang tagapamahala ng The Continental ay personal na darating? Siya ay kasama ng Vergara Enterprises sa loob ng maraming taon. Siya ay isang pangunahing tao sa Washington. Ang GM ay titingin kay Lex. Tanging ang tulad ni Lex, isang tunay na tagapagmana ng piling pamilya, ang may ganoong impluensya. Claudia Leach, sabi nila isa kang babaeng yelo. In-upgrade ang kwarto, pinapunta ang inyong nangungunang opisyal para magserbisyo sa akin. Kaya gusto mo ring makuha ang atensyon ko. Ma'am? Ma'am, narito na ang resulta. Nathan, talagang ngang nawawalang Derek Fernandez. Kailangan naming ipaalam agad sa pamilya Fernandez. Claudia. Mr. at Mrs. Fernandez. 10 minuto ang nakalipas, tumawag ang direktor ng ospital at sinabi na dinala ninyo ang buhok ni Derek para sa test? Anong nangyayari? Derek, si Derek nga. Ang anak natin. Natagpuan na natin siya. Nasaan siya? Dalhin niyo kami sa kanya. Nasa The Continental siya. Pumunta ang punong tagapamahala para maghatid ng alak ng personal at mula pa sa kanyang pribadong koleksyon? Ang galing talaga ni Lex. Ah, walang to. Talaga. Gusto ko lang i-treat ang mga dati kong kaklase ngayon. Hindi tulad ng mga boplaks na nagpapanggap. Mga binibini at Ginoo, ako ang punong tagapamahala ng The Continental. Pahintulutan ninyo akong mag-alay ng toast sa isang kilalang panauhin. Ihagis mo lang dito, mahusay ang ginawa mo.
Pasensya na, Mr. Norrington, hindi kayo ang pararangalan ko. Maari bang itanong, sino sa inyo si Mr. Nathan Bain? Sino ang sinabi mo? Nathan, imposible yan. Mr. Bain, ako si Winston Marcelo, punong tagapamahala ng The Continental. Pahintulutan ninyo akong ihandog sa inyo itong 1926 Macallan. Ang jade bracelet na ito, pamilyar. Ito nga ang jade bracelet na laging suot ni Miss Leach. Kung gayon, siya nga si Mr. Nathan Bain, asawa ni Miss Leach. Sir. Sigurado ba kayong hindi kayo nagkakamali? Mr. Marcelo, bangag lang siya. Paano siya magiging panauhing pandangal? Paano ako magkakamali? Si Miss Price ang personal na nag-utos na asikasuhin ko ng maayos ang asawa ni Miss Leach, si Mr. Nathan Bain. Teka. Anong sinabi mo? Asawa ni Claudia Leach? Gaano pa katagal? Mga 10 minuto. Dali lang, makikita natin si Derek sa lalong madaling panahon. Imposible. Ipaliwanag mo ang sarili mo. Anong ibig mong sabihin na asawa ni Miss Leach? Paano naging asawa ni Claudia siya? Mr. Norrington, huwag mo akong ilagay sa mahirap na posisyon. Sumusunod lang ako sa mga tagubilin. Si Miss Leach ay ang pinakamagandang at makapangyarihang babae sa DC. Talagang wala siyang kinalaman sa talunan na ito. Naiintindihan ko na ngayon. Nathan, nag-hire ka ng mga tao para gawin ito? Hindi ko alam na peke ka pala. Ayan na. Binayaran mo si Winston para magsinungaling para sa iyo? Malamang malaking halaga ang ginastos. Pero itong murang trick ay nagpapakita lang na para kang clown. May pagkakataon ba na hindi nagsisinungaling si Mr. Halden o ako? Matigas ka pa rin? Winston. Naisip mo na ba? Kung ano ang mangyayari kapag nalaman ni Miss Leach. Na ginawa mo ito? Oo, kahit ano sabihin mo. Tapos na ako dito. Pumapalagay kang asawa ni Claudia at akala mo makakalayo ka lang? Si Claudia ang fiancé ko. May business engagement kami. Pinapalagay mong asawa mo siya? Maling araw ang pinili mo. Naalala ko na, hindi ba yan ang Chinese jade bead bracelet na binili ni Claudia sa auction noong nakaraang taon? Saan mo nakuha ang bracelet na iyan? Wala kang pakialam. Hindi ka nagsasalita, ha? Pumasok ka dito! Huwag mong hayaang umalis siya sa kwartong ito. Anong ginagawa mo? Ito ang The Continental. Lex Norrington, anong problema mo? Hindi ka aalis hanggat hindi mo ipinapaliwanag ang sarili mo. Ninakaw mo ang bracelet na yan. Binigay ito ng asawa ko sa akin. Kailan naging pagnanakaw yun? Ninakaw mo ang bracelet at ngayon sinusubukan mo lokohin ako? Gulpiin siya! Magpakatotoo siya! Doon, bilisan. Lex, anong ibig mong sabihin ng fiancé mo? Anong tungkol sa bracelet na iyan? Umalis ka sa harapan ko. Wala kang karapatang magsalita. Sumpain ka, Lex Norrington! Paano mo ito ginagawa sa akin? Ano pang hinihintay mo? Gulpin ng husto ang bastard na ito hanggang sabihin niya ang totoo. Siya ang asawa ni Miss Leach. Kung may mangyari sa kanya, wala sa inyo ang makakaligtas. Duwag. Gagawin ko na lang. Puputukin ko ang kamay mo. Ibigay mo yan. Tumigil! Ginoong Fernandez, ma'am, nasa college reunion pa si Nathan. Para ligtas, dadalhin ko siya dito at ipapaliwanag ng maayos ang lahat. Sige. Tigil.
Bakit biglang nandito si Claudia? Lumabas ka! Claudia, perpektong timing. Ninakaw ng bastardong ito ang bracelet mo at sinabi pa na asawa ka niya. Okay ka lang? Ayos lang. Ako, Claudia, anong ginagawa mo? Ako ang fiancé mo. Anong sinabi mo, Lex? Ikaw ang fiancé niya, hindi ba ako ang pakakasalan mo? Manahimik ka at lumayas ka sa paningin ko. Hindi ito bahay mo. Sinungaling ka, Lex Fernandez. Sabi mo babalik ka para sa akin. Biro lang yon at sineseryoso mo? Claudia, wag mo siyang pakinggan. Bumalik ako para sa'yo. Wala akong pakialam kung para kanino ka bumalik. Hawakan mo ulit ang asawa ko at makikipag-areglo ka sa akin. Anong sinabi mo? Sino ang tinawag mong asawa? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita ang nangyayari? Isang hakbang palang palapit sa kanya, papatayin na kita. Tigilan mo yan, Lex. Binalaan na kita. Hawakan mo ulit ang asawa ko at pagsisisihan mo. Bakit ang tagal nila? Oh, di ko alam. May mali ba? Tingnan natin. Sige. Sinampal mo ako dahil sa basurang ito? May business engagement tayo. Ako dapat ang asawa mo. Pakiusap, mula pa sa simula ang tanging lalaking tinawag kong asawa ay si Nathan. Imposible yan. Paano mo nagawang pakasalan ng isang walang-wala? Tingnan mo, ebidensya ito. Hindi. Hindi ito totoo. Totoo yan. Claudia, nababaliw ka na ba? Ikaw ang tagapagmana ng pamilyang Vergara, ang CEO ng Vergara Enterprises, at pinakasalan mo ang isang mahirap at bobo? Claudia, CEO ka pala ng Vergara Enterprises. Napakabilis ng lahat. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo yon. Hindi ka naman galit, di ba? Galit? Swerte ko talaga. Sira na ako. Pinasama ko pala ang asawa ng CEO. Ano ang gagawin natin? Ininsulto ko lang si Nathan. Buisit ka, Nathan. Nagpakasal ka pala sa iba. Tingnan mo, Nathan. Ikaw ang asawa ni Miss Leach. Nagtatrabaho ako para sa kanya. Kami ay parang pamilya. Hindi ba't tinatawag mo lang akong walang perang talunan kanina? Ako, ibig kong sabihin, Sibakin ka, Winston, ilabas siya at iproseso ang kanyang pagtanggal. Opo, ma'am. Miss Leach, pasensya na. Hindi ko alam na si Nathan ang asawa mo. Pakiusap. Nathan, naloko rin ako. Binago ni Vivian ang lahat. Magkaklase kami noon, teka. Huwag mo akong sisihin. Nakakatawa. Kung paano mo naalala yan ngayon? Tama na. Claudia, huwag kalimutan. Ang Vergara at Fernandez ay nagpartner lang dahil sa engagement na iyon. Handa ka bang mawala ang deal na iyon? Kung gusto ng Fernandez na umalis, iyon ang kanilang desisyon. Ang aking mga magulang ay nagtayo ng Vergara Enterprises mula sa wala at kaya ko rin itong itayo muli. Anak ka ng... Claudia, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Pero sa tingin mo ba si Nathan ay isang santo? Kung siya man o hindi mo dapat desisyonan. Sige, hindi ako hahatol. Sabihin mo sa kanya. Nathan, kung ako ay babagsak, sasama ka sa akin. Talagang manloloko siya, Miss Leach. Noong nililigawan niya ako, puro matatamis na salita lang para lang makapasok sa kumpanya ng tatay ko at mabuhay sa amin. Ginawa siyang tagapamahala ng tatay ko dahil sa akin. Pero nag-quit siya nang maisip niyang kaya na niyang sumabit sa'yo. At mas masahol pa, nangako siyang bibigyan ako at ang kapatid kong lalaki ng bahay bilang regalo sa kasal para lang lokohin ako na pakasalan siya. Tapos umatras siya. At inatake pa niya ang kapatid ko at ang asawa nito. Diyos ko! Vivian, wala ka bang hiya? May iba pa ba? Nagpakalat pa siya ng chismis sa mga empleyado natin na sinasabing babagsak ang kumpanya kung wala siya. Vivian, sa loob ng 3 taon, ibinigay ko ang lahat. Sa'yo, sa kumpanya mo, at ngayon nag-iimbento ka na lang. Hindi ka ba nababagabag dyan? Claudia, pakiusap. Kailangan maniwala ka sa akin. Wala akong ginawa niyan. Sumusumpa ako sa Diyos. Bawat salitang sinabi ko ay puro katotohanan. Nakakasuka ka, Vivian. Claudia, nakikita mo na kung ano talaga siya ngayon? Lumayo ka sa talunan na ito. Pakasalan mo ako gaya ng dapat.
Nathan, hindi ko inaasahan ang lahat ng ito. Claudia, talagang maniniwala ka lang sa sinasabi nila? Hindi ko alam na pinagdaanan mo yon. Miss Leach, seryoso ka ba pagkatapos ng lahat ng ginawa niya? Kaya ang sinasabi mo si Nathan ay nagpakain sa pamilya mo at naging manager lang dahil sa'yo? Oo, eksakto. Ang alam ko si Nathan ang humawak ng 80% ng negosyo ng kumpanya mo. Ginagawa niya ang trabaho ng 5 o 6 na tao at tinatawag mo yon na pagpapakain. Talagang ipinagtatanggol niya ako. Yun At sinabi mo rin na pinangako niya sa kapatid mo ang bahay para lang dayain ka na pakasalan siya. Oo, sinungaling siya. Ang alam ko ay pinilit mo siyang ibigay sa kapatid mo ang bahay na yun bago ka pumayag na pakasalan siya. Paano mo yun alam? Pwede ka nang umuwi. Magsasara na ang Zektek bukas. Hindi. Miss Leach, pasensya na. Pakiusap, huwag mong wasakin ang kumpanya ng tatay ko. Kaya ganito pala ang pakiramdam. Na may nagpoprotekta sa iyo. Ang sarap ng pakiramdam. Kaya pala nahuhulog ang mga babae sa makapangyarihang CEO. Hindi ka nagsisisi. Natatakot ka lang. Lex, may sabihin ka, hindi mo ako pwedeng iwan ng ganito. Tahimik. Kasama mo ang mga Fernandez, anong iniiyakan mo? Ang generous mo naman, Lex. Handa kang maghagis ng pera sa black hole ng Zektek. Sigurado akong si Mr. Fernandez ay sobrang proud sa'yo. Claudia, huwag mo akong itulak. Huwag mong kalimutan may kasunduan tayo. Hindi papayag ang pamilya mo na magpakasal ka sa iba. Paalalahanan kita, Lex. Ang nakatakdang pakasalan ako ay ang tunay na tagapagmana ng pamilya Fernandez. Si Derek Fernandez. Hindi ikaw. Kung inampon man o hindi, ako na ang tagapagmana ngayon. 18 taon nang nawawala si Derek. Baka patay na siya. E di sobrang madidismaya ka. Si Nathan ay si Derek Fernandez. Ano? Claudia, ano bang sinasabi mo? Ako si Derek Norrington? Ang pendant na suot mo ay katugma ng kay Miss Norrington. Nagpa-DNA test ako gamit ang buhok mo. Ikaw si Derek Norrington. Ang nawawalang anak ng pamilya Norrington. Aw, ano yun? Wala, meron kang puting buhok. Kaya pala hinugod mo ang buhok ko kagabi. Sinusubukan mo yun? Imposible. Kung mag-iimbento ka kahit papaano gawin mo namang kapanipaniwala. Siya, Derek Norrington, nagbibiro ka lang. Maniwala ka o hindi. Ang test ay ginawa sa ospital ng pamilya Norrington. Ang resulta ay 100% match. Hindi. Nagsisinungaling ka. Tiyak na nagsisinungaling ka. Hindi ito totoo. Nathan, yung walang kwenta, siya ang nawawalang tagapagmana ng Norrington? Kaya pala si Claudia ay sumusuway sa akin. Hindi. Hindi dapat malaman ng mga magulang ko. Kung malaman nila, tapos na ako. Claudia, ikaw na mapanlinlang na bruha. Umupa ka ng isang talunan para magpanggap at nakawin ang kayamanan ng Norrington. Hindi ko hahayaang mangyari yan. Ano bang pinagsasabi mo? Ano bang balak mo, Lex? Pigilan sila. Ako na mismo ang bahala nito. Nathan Bane, ang kapal ng mukha mo. Nagpapanggap kang kapatid ko? Sige, ako na ang magbibigay sa iyo ng leksyon. Ano ba, gusto mo kaming patayin? Sa wakas makikita na natin si Derek. Tigil. Tumigil ka dyan. Tatay? Nanay? Anong ginagawa mo dito? Ilabas sila rito. Ngayon na. Galawin mo sila, tingnan mo kung anong mangyayari.
Derek, naalala mo ba ako? Si nanay ito. Nathan. Siya talaga ang nanay mo. 18 taon ka na niyang hinahanap. Muntik na siyang masira. Ito ang report ng DNA. Alam kong marami ito sa isang pagkakataon. Hindi namin hinihiling na tanggapin mo kami ng isang araw lang. Buong buhay ko akong ulila. Akala ko hindi ko na makikita ang tunay kong mga magulang. Tatay, nanay, Nandito ako, mahal. Nandito lang ako. Anak. Sobra na ang pinagdaanan mo. Umuwi na tayo. Derek, ito ang lolo mo, si Wade, at ito ang tito mong si Philip. Lolo, Tito Philip. Galing. Ngayong bumalik na siya, ang bahagi ko sa kumpanya lumiit na lang. Walang modo talaga. Hindi ka man lang marunong mag-toast sa nakatatanda. Oh, ano ka ba, Tito Phil? Lumaki siya sa probinsya. Hindi mo aasahan na magaling siya sa ganyan. Pero ngayong nasa bahay ka na, kailangan mong matutunan kung paano ang takbo dito. Lex. Mula kailan tayo may patakaran na kailangang mag-toast? At huwag mo akong simulan sa'yo. Ang mga kalokohan mo ba ay kumakatawan sa pamilyang ito? Tatay, pinoprotektahan ko lang ang pamilya. Paano kung manluloko siya? Sige. Pasensya na, kapatid. Yan lang ba ang ginawa mo? Ipinakalat mo ang pangalan natin parang sandata. Ang mga lalaki nagkakamali, hindi bago yon. Tatay siya. Bahala na. So Derek, anong trabaho mo? Nagtatrabaho siya sa Zectech Sales. Kumpanya ng tatay ng ex-girlfriend niya. Sales? Zectech? Taga Norrington ka na ngayon. Huwag mo kaming hiyain sa pamumuhay sa babae. Matuto ka kay Lex, graduate ng MIT. Nakapaglibot sa Europa at Asia. Pangkalahatang tagapamahala na siya sa Norrington & Co. Graduate din ako ng MIT. At sa Zectech, pinamahalaan ko ang karamihan ng negosyo nila. Nag-resign na ako. Kung wala ako, malapit na silang malugi. Hindi naman exactly underachieving, di ba? Ano? Hindi ko narinig yun. Malapit nang bumagsak ang Zectech. Tanungin mo si Lex. Pinapadaan niya ang pera ng Norrington para takpan ang kanilang pagkalugi. Ako? Nagkamali lang ng paghusga si Lex sa Zectech. So, ano ang plano mo sa hinaharap? Bumalik si Derek. Magsisimula siya sa kumpanya, umiikot na tagapamahala ng kagawaran. Hindi. Talagang hindi. Huwag. Talagang hindi pwede. Sino nagsabing may boto ka dito? Umupo ka. Hindi ganyan ang proseso. Si Lex ay GM. May karapatan siyang magsalita. Ikaw ang chairman, George, pero kay tatay pa rin kami susunod. Si Derek kakauwi lang. Ilagay siya sa top seat ay hindi makatuwiran. Hayaan mo siyang magsimula bilang team lead ng sales. Tatay, kahit nasa marketing siya, team lead ay sobra-sobra. Dapat siya magsimula sa pinakaibaba para matuto ng tiyaga. Tama si tatay. At ang team lead ng sales sa Norrington & Co. ay malaki ang kita. Ilang libo kada buwan. Tungkol sa hinaharap, patunayan mo muna ang sarili mo, saka tayo mag-usap. Tatanggi ako sa posisyong team lead. Tinatanggihan mo ang desisyon ng lolo mo? Bro, naiintindihan kita, sabik ka. Pero hindi ka pwedeng lumaktaw. Isa-isa lang, di ba? Matuto kang magpakumbaba. Kung hindi team lead, gusto mo maging chairman, sa tingin mo handa ka na para dyan? Nagkamali ka ng pagkaintindi. Pupunta ako sa Global AI Summit. Wala akong oras mag-marketing sa Norrington & Co. Nakakatawa. Pupunta rin kami ni Tito. Nandoon kami para sa makabagong teknolohiya. Ikaw para saan? Magpapamigay ng flyers? Global AI Summit. Sana magpakita si Cypher ngayong taon. 6 na taon nang nawawala. Kilala pa niya si Cypher? Ako yung 3 taon na ang nakakaraan. Sana may nakakaalala pa. Si Cypher? 10 beses na World Coding Champion? Sandali. Ang alamat ng AI na. Ganun ba ako? Nakikiusap pa ang chairman ng summit. Kamitikal? Para sa payo? Oo, kung sasali si Cypher sa Norrington & Co., dominahin natin ang tech sector agad. Huwag kang mag-alala, tatay. May impormasyon ako. Dadalo si Cypher. Makukuha natin ang kanyang teknolohiya at isasama siya sa Norrington & Co. Perpekto. Basta makuha ninyo si Cypher na magtrabaho para sa Norrington, ang 2 prime waterfront na lote sa lungsod ng Jorge, 20 bilyon. Sa inyo na iyon. Makukuha mo siya, tatay. Ginagarantiya ko. Iwan mo sa amin pa, gagawin namin. Anong nakakatawa? Wala, swertehin sana kayo.
Tumawa ka habang kaya mo. Kapag nakuha na namin si Cypher, ang tagapagmana, wala ka nang balikan. Hindi ako makapaniwala kung gaano katigas ang ulo ng mga Fernandez. Ikaw ang sarili nilang laman at dugo, at pumanig pa sila sa isang ampon ni hindi kita kayang ipagtanggol doon. Makatwiran naman. Natatakot ang tiyuhin ko na kunin ko ang kanyang shares. Natatakot si Lex na kunin ko ang pwesto niya. At halos siya na ang nagpalaki sa matanda. Siyempre may kinikilingan siya. Kaya iyon ang ikinagalit mo? Obvious naman. Ano pa ba? Akala ko magagalit ka dahil isa lang akong sales guy na sumusubok pumunta sa Global AI Summit. Walang pera, walang trabaho, halos umaasa na. Nathan, asawa mo ako. Ano naman kung umaasa ka sa akin? Gusto ko yan at susuportahan kita sa Global AI Summit. Kung si Vivian ito, tatawagin niya akong delusional ngayon. Tawagin mo akong Nate. Sige Nate, pupunta tayo sa Global AI Summit. Ano yun? Sa Global AI Summit na ito, nag-aalala ako na ang Vergara Enterprises ay walang sapat na liquidity para makipag-compete sa research rights ni Cypher. Paano pa kaya kumbinsihin siyang sumama sa atin? Gusto mo talaga si Cypher sa Vergara Enterprises ng ganon? Siyempre, ang piliin ka ni Cypher, yun ang banal na kopita ng bawat kumpanya ng teknolohiya. Sa tingin ko lang hindi natin kayang talunin ang Fernandez & Co. sa pagkakataong ito. Relax, sa'yo mapupunta ang research at sasama si Cypher sa Vergara Enterprises. At sigurado ka dahil Tawagin mo na lang intuition ng lalaki. Ice cream? Kukuha ako. Oo. Kunin mo na. Ako na kukuha ng ice cream. Nathan, Naisumite ko na ang registration mo para sa Global AI Summit. Pero tungkol sa pangalan na gamit mo, Professor, sa pagkakataong ito, babalik ako kay Cypher. Diyos ko, hindi ba yan si Benedict Macaraig mula sa NeoX Technology at si Jeff Hall mula sa Suarez Technology, parehong kumikita ng bilyon-bilyon kada taon? Nandito kayo para mag-bid sa research ni Cypher din? Bit? Sana, hindi nga ako kasama sa level na yan. Kung bigyan man ako ni Cypher ng isang payo, tatawagin ko yun milagro. Hindi lang ako nagbibid. Kung makikipagsosyo si Cypher sa Suarez Technology, maglalagay ako ng 100 milyon sa mesa. 100 milyon? At hindi ka nahihiya sabihin niya ng malakas? Lex, dito Lex. Tagal na kitang hindi nakita. Nandito ka rin para mag-bid, binata? Bid, ang lolo ko pinadala ako para personal na imbitahin si Cypher na sumali sa Fernandez & Co. Naghanda kami ng multibilyong kontrata na may 9 na digit na taunang sahod. Sigurado akong maa-appreciate ni Cypher ang tunay na commitment. Multibilyong kontrata. Mukhang wala kaming pag-asa. Lex. Kapag natapos mo tong deal, sama mo ako. Lex, maswerte ang mga Fernandez na ikaw ang tagapagmana. Sa pamumuno mo, ang kinabukasan ng pamilya ay hindi mapipigilan. Asa kami sa suporta mo, Mr. Fernandez. Siyempre, masaya akong tumulong. Nathan? Lex, tingnan mo. Sumipot talaga siya. Anak ng puta. Nathan, akala ko wala kang tapang sumipot sa Global AI Summit. Sige, aayusin natin ang lahat ngayong gabi. Alam ko yan. Ma'am, may tao sa loob na nag-alok ng 9 na digit na sweldo at multibilyong kontrata. Mas mataas ang bid nila. Medyo limitado ang pondo natin. Hindi natin kayang tapatan yan. Ano ang gagawin natin? Dagdagan natin ng 1 pang bilyon ang proposal. Kahit hindi natin madala si Cypher sa Vergara Enterprises, masisiguro natin ang kolaborasyon. Naiintindihan. Aasikasuhin ko agad. Nathan, nagulat ako na nakapunta ka talaga sa Global AI Summit. Bakit hindi ako narito? Nathan, ito ang payo ko. Ang kwartong ito ay para sa mga leader ng industriya, hindi sa mga sales rep. Ano, pumasok ka ng palihim para magbigay ng mga business card? Paanong ang isang tulad niya ay makapasok sa Global AI Summit? Bigyan mo siya ng konsiderasyon. Ang mga AI nerd ay sumasamba kay Cypher na parang Diyos. Siguro ginamit mo lahat ng kaya mo para lang makapasok dito. Narito ako para sa sarili kong tech presentation. Sarili mong tech? Ikaw? O ano ka ba?
Doon mismo, pwede mong tingnan ng mas malapit. Ang 5 iyon ay mga proyektong award-winning sa Global AI Summit ngayong taon, Nathan. Humanoid robot, VR hypersim goggles, AI4S chip, robotic dog, prosthetic hand. Alin dito ang iyong pantasya? Yung nasa gitna. Delusional ang lalaki. Ang tapang mo, buddy. Yung nasa gitna ay AI4S chip ni Cypher, state-of-the-art na AI para sa multidimensional na data modeling at advanced research. Nathan, ingatan mo ang iyong pananalita. Kung marinig ito ni Cypher at mawala sa atin ang deal, pagsisisihan mo. Tigilan mo ako. Ang isa sa inyo ay takot na kunin ko ang inyong shares. Ang isa naman ay takot na kunin ko ang inyong trono. Huwag magkunwaring tungkol ito sa kumpanya. Sige, sasabihin ko na. Nathan Bain, pinalalabas kita sa linya ng succession. Dahil lang anak ka ni George, hindi ibig sabihin ay tagapagmana ka. Si Lex ay may mga taon sa loob ng Fernandez & Co. at suporta ng lolo. Ano ang meron ka? Titulo lang yan. Hindi ako nababahala dyan. Malaking salita para sa nasa posisyon mo, dude. Huwag mong isipin na ang pagpapakasal kay Claudia ay may binabago. Si Lex ang mamumuno sa Vergara Enterprises, maaga o huli. Pwede mo bang ulitin yon tungkol sa Vergara Enterprises? Pwede mo bang ulitin yon? Tungkol sa Vergara Enterprises? Huwag kang matakot. Hayaan mong linawin ko ito. Sasakupin ko ang Vergara Enterprises sa madaling panahon. Ang pamilya Vergara ay madaling biktima. Sige, subukan mo ako. Tigilan mo na ang pag-arte. Alam kong sinusubukan mo ring isama si Cypher. Ang problema, ubos na ang iyong likido. Ano ba talaga ang inaalok mo? Ikaw ang gumawa nito. Tama, ako ang gumawa. Ako ay isang malaking sponsor ng Global AI Summit. At ang tagapangulo ng summit, Francisco Di Majiba, siya ang nag-aalaga sa akin. Pagkatapos ng mga parangal, personal niya akong ipapakilala kay Cypher. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang iyong kakompetensya? Nakakadiri iyan. Alam mo ba na inilalagay mo sa panganib ang Fernandez & Co? Alam ko talaga ang ginagawa ko. Kapag nawala ka na sa eksena, lalagpasan ko ang sinuman para kay Cypher. At kapag nangyari iyon, lahat ng nasa Fernandez & Co ay sasagot sa akin. At ang basurang yon ay sasama sa iba. Relax lang. Hindi sasali si Cypher sa Fernandez & Co. Hindi ka man lang makakakuha ng partnership. Ang AI4S chip ay ililipat sa Vergara Enterprises. Walang bayad. Nate, ito ay maaring makasakit ng husto kay Cypher. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Makikita mo sa isang saglit. Mga ginang at ginoo, oras na para sa seremonya ng parangal. Ipinagmamalaki kong ipahayag ang nagwagi ng gintong parangal ngayong taon ng Global AI Summit, si Cypher para sa AI4S Intelligent Chip. Mangyaring tanggapin si Cypher sa entablado. Ito ang kanyang unang pampublikong pagpapakita mula nang siya ay mag-debut. Sa wakas ay makikita natin siya ng personal. Ano? Sino siya? Siya si Cypher ha, imposible. Ano? Ang asawa ko. Ay si Cypher? Nathan, baliw ka! Iyan ang Gold Award ni Cypher mula sa Global AI Summit at kinuha mo lang na parang sayo? Nathan, kung magalit si Cypher sa Norrington & Co. dahil sa iyo babatukan kita, bumaba ka na dito agad. Naiintindihan mo ba ang halaga ng sinabi mo? Lex, pakiusap, paliwanagan kita. Siya ay... Tumahimik ka! Kilala ko siya, wala siyang kwenta. Lex, baka dapat kang humingi muna ng tawad. Anong sinabi mo? Humingi ng tawad sa basurang ito? Nate, ikaw ba talaga si Cypher? Gusto ko sanang sorpresahin kayo. Hindi ka naman galit sa akin, di ba? Hindi ako makapaniwalang si Cypher na hinahabol ko ay nasa tabi ko lang sa lahat ng oras. Okay lang, nagtago rin ako ng sikreto. Pantay na tayo. Sige, humingi ka na lang ng tawad. Oo, eksakto. Mag-sorry ka na ngayon. Gusto talaga ninyo? Na humingi ako ng tawad? Si Frank ang ninong ko. Tatawagan ko siya ngayon at aasikasuhin niya kayong lahat at itong si Nathan. Mr. Norrington, huwag po kayong tumawag. Hindi ba kayo pamilya? Bakit pa paabutin? Pamilya? Kasama siya? Ang mga yan ay Norrington. Hindi siya kwalipikado. Hayaan mo siyang tumawag. Gusto kong makita kung paano ako haharapin ng chairman ng Global AI Summit sa akin.
Nathan, si Frank Musk ay isa sa mga pinakamalaking pangalan sa tech, pangalawa lang kay Cypher. Kalabanin mo siya at tapos ka na sa mundo ng tech ng bansang ito. Mababang karote ka. Ninong, may nagpapanggap na si Cypher at ninakaw pa ang gold award niya. Walang makakapagdala ng kahihinatnan kapag nagalit si Cypher. Pakibilis po. Walang nakakalusot kapag ginagalit si Frank. Sino ba yung nagpapanggap na Cypher? Gino, salamat at nandito ka. Ano ba ang nangyayari? Dapat nililigawan mo si Cypher. Paano naging sirko ito? Hindi kasalanan ko. May tangang nagpapanggap na si Cypher. Kinuha pa niya ang gold award ni Cypher. Niloloko mo ba ako? Paano ka naging host? Baliwalain mo lang ba ang mga taong gumagawa ng gulo? Hindi Frank, ito ay Cypher. Huwag mong banggitin si Cypher. Ang award na yon ay inihanda para sa kanyang pagbabalik pagkatapos ng 6 na taon at hinayaan mong dalawang walang kwenta ang gumawa ng gulo? Lumabas! Ngayon, gusto kong makita kung sino ang matapang na gumawa nito. Kayong dalawa ang gumagawa ng gulo sa summit? Mahal dahil gusto kanilang makilala, bakit hindi? Sige. Bigyan natin sila ng gusto nila. Pamilyar ang boses na yan. Hoy, Frank. Cypher? Frank, asikasuhin mo sila. Ikaw ang aasikasuhin ko. Tanga ka. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Si Nathan ang may kagagawan nito. Tumahimik ka. Wala kang alam sa sinasabi mo. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang 10 beses na pandaigdigang kampeon sa computing. Numero 1 sa World Hacker Rankings, Cypher. Ano? Cypher, binigo kita. Hindi ko dapat hinayaan na umabot pa sa ganito. Ano ba ang nangyayari dito? Si Nathan ay si Cypher? Ang Cypher? Yung taong tulad ko ay pwedeng hangaan lang? Hindi maring totoo. Lex, ang lalaking nakatayo sa harap mo ay si Cypher, ang tuktok ng mundo ng teknolohiya. Tinitingnan mo ang wakas ng sarili mong kinabukasan at hindi mo pa rin ito naiintindihan? Siya nga. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sinubukan ko na ang paulit-ulit, hindi mo ako pinapagsalita. Kasalanan mo ito. Si Nathan ay si Cypher? At hindi ko nirespeto si Cypher. Tapos na ako. Nathan, wag. Derek, pare, nagkamali ako. Pamilya tayo, patawarin mo ako. Mas gusto ko talaga ikaw nung mayabang ka, Lex. 6 na taon na ang nakalipas, inirekomenda kita bilang chairman ng Global AI Summit. Dahil naisip ko na itataguyod mo ang integridad at maglilingkod sa industriya. Maliwanag na nagkamali ako ng husga. Baka dapat kang bumaba at magsimula sa pag-aral ng tamang asal. Ano? Hindi ko alam ito sa lahat ng oras. Ako... Tama na, tapos na ang palabas. Nakapagdesisyon na ako. Ang teknolohiyang AI4S ay ililipat sa Vergara Enterprises ng walang bayad at sasama rin ako sa kumpanya. Tapos na ang lahat. Ito ay... Hindi! Hindi pa ito tapos. Nathan, huwag kang maging komportable. Hindi pa ako tapos sa'yo. Tatay, nanay, yun na lahat. Ganyan talaga nangyari. Buwisit. Sabi ko na sa matanda ilang taon na tigilan na ang pagpapakasasa sa kanya. Kung hindi niya sana siya pinalaki ng sobra, hindi tayo magkakaganito. Huwag na nating isipin yun. Mula ngayon, huwag na nating isali ang matanda. Ikaw na ang bahala at pigilan siya. Ang aking Derek ay pambihira. Bata pa, pero malakas na sa teknolohiya. Pumayag naman ang lolo mo. Sa kanyang birthday banquet makalipas ang 3 araw, opisyal kaniyang ihahayag bilang tagapagmana ng Fernandez & Co. Pero nangako na ako kay Claudia na sasali ako sa Vergara Enterprises. Ayos lang, wala namang nagsasabing pumalit ka agad bukas. May natitira pa namang magagandang taon sa akin. Kapag handa ka na, ibibigay ko na. Tama, kapag nagkaanak na kayo, ang Vergara Enterprises at Fernandez & Co. na ay maaring magsanib sa iisang malaking grupo. So balak niyo bang magkaanak? Tatay, nanay, hindi ba masyadong maaga yun? Paano? Hindi naman maaga. Ang tatay mo at ako gusto naming magkaapo. Mahalaga ang karera pero pati ang pamilya. Ang nanay mo at ako ay hinihintay na ang araw na ito. Sige, gabi na. Dito ka na matulog, anak. Tatay, paano mo magagawa si Nathan na tagapagmana? Siya ay dugong Fernandez at siya ay Cypher. Sa kanya bilang leader, ang Fernandez & Co. ay lalong lalakas. Tatay, nakalimutan mo ba ang sinabi ng pari noong panahon na iyon?
Sinabi niya na si Nathan ay magdadala ng kapahamakan sa pamilyang ito, na siya ay isang demonyo. Ang 7 taon pagkatapos siyang ipanganak? Taon-taon tayong nagkakaroon ng pagkalito. Napakaraming taon na ang lumipas. Minsan iniisip ko kung nagtiwala ako ng sobra-sobra sa paring iyon nang bigla na lang siyang dumating. Tatay, siya ay isang sumpa. Pagkatapos mong sabihin sa akin na alisin siya sa iyong kaarawan, nahandaan ito 2 taon na ang nakaraan. Ang pamilyang ito ay umunlad lamang. Tama, T. At siya ay hindi tapat. Itinago niya na siya ay Cypher. Ibinigay ang teknolohiya sa Vergara Enterprises ng libre at nagtrabaho pa siya para sa kanila. Hindi ba yon isang sampal sa iyong muka? Kung iyon ang kaso, hindi siya maaaring maging tagapagmana ng pamilyang Fernandez. Nanay, tatay. Magpahinga muna kayo, hindi pa dumarating ang lolo ninyo. Ang batang ginong Derek ay talagang kahanga-hanga at kasama si Miss Leach sa kanyang tabi. Anong perpektong magkapareha? Salamat. Hindi pa siya kinikilala ng pamilyang Fernandez bilang isa sa amin. Derek, isasama ka ni Tito sa isang masayang lugar. Gusto mo sumama? Talaga? Sige. Nate, kausapin mo ako. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Naalala ko lang. Parang may naaalala ako. Pero malabo pa. Ang kapal ng mukha mong magsalita ng ganyan dito. Talaga bang kakampi ka sa isang tagalabas laban sa sarili mong pamilya? Bakit niya ako ganyan tingnan? Huwag mong sabihing may naalala siya. Mga Ginoo at mga binibini, alam ng lahat dito na ang pamilyang Fernandez ay pinahahalagahan ang lehitimong mana higit sa lahat. At hindi pa formal na bumabalik si Nathan sa pamilya, kaya hindi siya maaaring hiranging tagapagmana. Ito ba talaga ang gusto mo? Para hiyain si Derek sa harap ng lahat? Ginagawa ko ito para sa ikabubuti ng pamilyang Fernandez. Walang karapatan si Nathan na pumasok sa bahay na ito. Si Lex ang tanging lehitimong tagapagmana. Siya ang nagpangalan kay Derek bilang tagapagmana. Noon iyon. Ngayon ito. Tigilan niyo na ang pagtatalo. Ang kapal ng mukha mong gumawa ng eksena sa handaan ko ng kaarawan. Wala siyang karapatang pumasok sa pamilyang Fernandez. Mukhang totoo ang mga chismis. Mas paborito ng patriarka ang panganay at ang inampon. Tay, ikaw ang nagsabi na si Derek ay... Tahimik, huwag mo akong gambalain. Nathan ay hindi kwalipikadong pumasok sa rehistro ng pamilyang Norrington. Mapasama sa rehistro ng Norrington? Akala mo ba may pakialam ako? Ano ang sinabi mo? Derek, huwag mong sabihin iyan. Tay, hindi iyan ang ibig niyang sabihin. Iyan mismo ang ibig kong sabihin. Ang isang lolo ay dapat mahalin ang kanyang apo. Wala ako ng maraming taon. Ang mga taong naghahanap sa akin ay ang aking mga magulang. Ikaw. At ikaw at ikaw. Lahat kayo ay nagnanais na mawala na lang ako magpakailanman, hindi ba? Paano mo nagawa? Hahampasin kita para matuto. Hindi mo magagawa. Bakit hindi? Hindi ako bahagi ng pamilya mo, tandaan mo. Kahiya-hiya. Ito ay higit pa sa kahiya-hiya. Tay, ang pag-uwi ni Derek dapat ay isang biyaya para sa ating lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit patuloy mo siyang tinitarget. Apo mo siya. Apo, hindi pa niya nakuha ang titulong iyan. Ito ay kahiya-hiya. Wala sa inyo ang naisip tungkol sa nararamdaman ni Derek. Bakit ako dapat magmalasakit sa mga nararamdaman ng batang iyon? George, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsalita sa akin ng ganyan? Tay, si George ay walang respeto sa iyo. Maaari mong ibigay na lang sa akin ang pagkapangulo. Hayaan si Lex na maging vice-presidente.
Eksakto. Lolo, si Cho at ako ay magpapatakbo ng mga bagay ng mas mahusay kaysa kay tatay. Makikinig talaga kami sa iyo. Tama ka talaga. Gagawin natin ang sinasabi ni Philip. Ayusin ang paglipat ng kumpanya ngayon na. Simula ngayong araw, si Philip ang chairman ng Norrington Corporation. Phil, saan tayo pupunta? Malalaman mo sa tamang panahon. Naalala ko. Naalala ko na lahat ngayon. Ikaw, Tay, gusto mo ba talagang ibigay ang upuan ng chairman sa kanya? hindi ako sang-ayon. Derek? Tay, noong mawala ako at mawala ang memorya ko, baka may kinalaman ito sa mahal kong tiyuhin. Sino man ang manakit kay Derek, dudurugin ko sila. Kasama ka na dyan. Walang utang na loob kang bata ka. Sawa na akong maging mabait. Simula ngayon, Wade Norrington, Philip Norrington at Lex Norrington ay wala na sa board. Sinunog mo ang mahigit 100 bilyon para hanapin ang anak mo. Nakasira iyon sa pangunahing interes ng kumpanya. Lahat ng shareholder ay nagrereklamo. Akala mo ba makikinig pa sila sa'yo? Nawala sa tatay ang pera dahil sa paghahanap sa akin at ginagamit nila ito para palibutan siya. Kailangan kong ayusin ito. Ako na ang bahala sa mga shareholder. At kung hindi mo hinayaan sina Philip at Lex na magkagulo sa kumpanya sa mga nakaraang taon, kahit 100 bilyon, ay hindi tayo makakayanin. Ang tanging dahilan kung bakit inaatake mo ang tatay ko ay ang perang ginastos niya para hanapin ako. Sige, bigyan mo ako ng kaunting panahon. Ibabalik ko ang bawat dolyar para sa Norrington. Nathan, o ikaw si Cypher. Tech genius. Pero naiintindihan mo ba ang negosyo? Paano mo babalak? Mabawi ang 100 bilyon? Paano kung sabihin ko sa'yo na kaya kong doblehin ang market cap ng Norrington sa isang buwan? Nakakatuwa naman. Kung sasabihin kong kaya ko, gagawin ko talaga. Sa panaginip mo. Sige, magpustahan tayo. Kung doblehin ko ang market cap ng Fernandez & Co. sa loob ng isang buwan, ibibigay mo lahat ng shares mo sa kumpanya. Paano kung matalo ka? Kung matalo ako, magbibitiw ang tatay ko bilang chairman ng Fernandez & Co. At kaming tatlo lalayo sa pamilyang Fernandez magpakailanman. Nate, hindi ba masyadong delikado yan? Okay lang, alam ko naman ang ginagawa ko. Trust kita. Derek, ang Fernandez & Co. ay itinayo sa loob ng maraming henerasyon sa pamamagitan ng mga trust ng lumang pera. Napakalaki ng valuation, kahit ang paggalaw ng ilang puntos ay nangangailangan ng malaking pagsisikap. Doblehin sa isang buwan, mas madaling sabihin kaysa gawin. Magtiwala ka sa akin, tatay, kaya ko to. Derek, ang tatay mo at ako ay sumasa iyo. Kahit matalo tayo, lalayo tayo sa walang hiyang pamilyang ito. Basta't magkasama tayo, iyon lang ang mahalaga. Nanay, huwag kang mag-alala. Magkakasama tayo. Kahit anong mangyari. Mabuti, dahil desperado kang patunayan ang sarili mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Tuloy ang pustahan. Pirmahan mo. Kita tayo sa isang buwan. Tay, paano kung ang bastos na yon ay may nakatagong pakana? Kahit mayroon siya, ang pagdoble ng valuation ng kumpanya sa loob ng isang buwan, mas mahirap pa sa pag-akyat sa buwan. Ginoong Fernandez, ito ang kay Young Master Derek dokumento ng panloob na paglilipat ng tauhan.
Pinapabilis niya ang isang bagong inisyatiba sa produksyon ng artipisyal na katalinuhan. Itinutulak pasulong pangunahing gawaing inobasyon. Sinisimulan ang seryosong pagdevelop sa yugtong ito? Hindi ba't medyo malapit na iyon? Sabi niya kapag natapos na ang proyektong ito, masecure na ang layunin. Kaya si Derek ay naglalatag ng pundasyon sa buong panahon. Dapat ay nagtiwala ako sa sarili kong anak. Honey, baka magpahinga ka na. Huwag mong labis na pagurin ang sarili mo. Malapit na matapos. Ito ay hindi lang basta isang AI. Ito ay nangunguna at world class. Kapag nailunsad na ito, yayanig nito ang buong industriya ng teknolohiya. Kaya ito pala ang itinago mo sa loob ng 6 na taon. Ginagawa ang chip na ito. Oh. Gusto ko lang manatiling low profile at mag-focus sa pananaliksik. Hindi ko akalaing magiging kapaki-pakinabang ng ganito. Naniniwala ako sa'yo, Nate. Kaya mo yan. Super AI online sa iyong serbisyo. Gumana. Oh, nagtagumpay tayo. Nagawa natin. Nagawa natin. Derek, honey, pagod na pagod ka. Anong nangyari? Oo anak, mukhang pagod na pagod ka. Tay, nanay, may sorpresa ako sa inyong dalawa. Sandali lang. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo. Hindi ako pagod. At nasa tabi ko si Claudia sa buong panahon. Sa totoo lang, wala naman akong masyadong ginawa. Sa bangkete, nakita kitang hinahawakan ang ulo mo ng maraming beses. May sakit ka ba? Nagpatingin ka ba sa doktor? Ayos lang ako, Nay. Nagsisimula na akong makakuha ng mga pira-piraso ng alaala ko. Bumabalik na ang alaala mo? Oo. Tingnan mo, Nung 7 taong gulang ako, Grabe naman ito. Hindi ko inakala na si Philip ay ganito kasama. huwag kang mag-alala. Nay, babayaran niya ito. Sinira niya ang pamilya natin sa loob ng 10 taon. Sumusumpa ako, aayusin ko ito. Tay, magtiwala ka sa akin. Sina Wade, Philip, Lex, hindi na sila lalapit sa Fernandez Memorial nang matagal pa. Lumaki ka na, Derek. Naniniwala sa'yo ang nanay mo at ako. Nasa likod mo ako. Magsisimula na akong tumawag ngayon din. Hindi basta-basta ang taong katulad ni Philip. Maaaring maging delikado ang mga bagay-bagay. Baka dapat kang tumago sa isang lugar ng ilang panahon. Nay, ako ang asawa ni Nate. Ano man ang mangyari, hindi ko siya iiwan. Si Nathan ay wala ng kontrol dahil lang anak siya ni George. Narinig ko sinibak niya ang higit kalahati ng management. Lahat yon mga tao mo. At ngayon pinapromote niya ang mga walang kwenta mula sa gilid. Kaya, yan ang kanyang malaking estratehiya. Walang gaanong alam ang batang yon. Walang alam ang batang yan. Ginong Norrington. Ano ang dapat nating gawin? Mag-relax ka lang. 1 buwan lang siyang magpapakamatapang. Ikalat ang balita. Sa 1 buwan, ako ang mamamahala sa Norrington Group. At kapag nangyari yun, ipapaluhod ko si Nathan at magmamakaawa. Derek, kalahating buwan na ang nakalipas. Ano ba talaga ang plano mo? Tay, kalmahan mo lang. Paano ako hindi mag-aalala? Bahala na. Kahit umalis tayo, may sapat akong ipon para maging komportable tayo habang buhay. Talaga bang hindi ka naniniwala na kaya ko ito? Hindi naman sa hindi kita pinagkakatiwalaan, anak, pero bukod sa pag-reorganize ng management, wala kang ibang ginawa. Makikita mo sa lalong madaling panahon. Ano, Ginoong Norrington, gumana, nagawa natin. Anong gumana? Derek? Alam mo ba kung bakit ko ni-reorganize ang management, Tay? Bakit? Kahit doblehin natin ang market value ng kumpanya, kung kontrolado pa rin ni na Philip at Lex ang management, maaari nila tayong sabotahe sa sandaling sumalungat sila sa atin. Kaya na-clear mo muna ang bahay at hindi ka kayang harapin ni Philip ng hayagan. Ngayon ang grupo ay sumusunod sa atin. Kapag nadoble natin ang valuation at kinuha ang kanilang shares, hindi na nila tayo kailanman mababanta. Pero pagdodoble ng valuation sa loob lang ng 2 linggo, halos imposibleng yan. Tandaan mo ang sorpresang ipinangako ko sa iyo? Ito ay isang breakthrough na super AI system. Anong klaseng super AI? Ginoong Norrington, si Young Master Derek ang pinakamatalinong pag-iisip na nakita ko. Ang Super AI ay pumasa sa buong pagsubok. Kapag inanunsyo, yayanig nito ang buong mundo ng teknolohiya. Ako lang ang nagtayo ng balangkas. Binuhay ito ng team.
Ito ang iyong pananaw, young master. Sa iyong pundasyon, ang natitira ay hindi maiiwasan. Kalahating buwan na ang lumipas. Hindi tumaas ang stock. Bumaba ito. Kaya sabihin mo sa akin, Nathan, ano ang susunod mong trick? Oh, bunso. Mukhang magaling ang anak mo sa pagyayabang. At wala nang iba. Puro ingay, walang laman. Philip! May kalahating buwan pa tayo. Bakit nagpapanik ka na agad? Sa tingin mo makakagawa ka ng milagro? Sa loob ng 2 linggo? Itatayo mo ulit ang Fernandez Empire mula sa wala. Harapin mo, Nathan. Hindi ka talaga para dito. Bumalik ka sa probinsya at mag-alaga ng baboy. Hoy? Ano? Ikaw ang anak sa labas dito? At sa tingin mo karapat-dapat kang tumawa sa akin? Nathan, sinaktan mo talaga ako. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang pansamantalang chairman, susuko ako sa iyo. Eh ano kung ginawa ko? Ito ang opisina ng chairman. Pumasok ka dito, nagdudulot ng gulo? Isang sampal ay awa na. Nathan Bain, sa tingin mo ang pagpapalit ng management ay nangangahulugang kontrolado mo ang buong grupo? Kapag wala ka na, Babawiin ko ito na parang walang nangyari. Sa pamumuno ng chairman, natapos namin ang pagdevelop ng Super AI system. Inanunsyo na ito sa publiko. Susunod ang mga tugon ng merkado. Imposible. Hindi ka makakagawa ng ganyan ng ganito kabilis. Pantasya yan. Leave ang anunsyo. Tumataas ang stock. Umabot sa limit up. Eh ano, ang daily limit ay hindi pagdodoble ng valuation. Masyado mong minamaliit ang magagawa ng isang tunay na technological breakthrough. Ano ang pinagsasabi mo? Ang sistemang ito ay 30 taon nang nauuna sa pandaigdigang kurba, ang Fernandez & Co. ay nakatakdang pumutok. Tigilan mo na ang pagyabang. Akala mo ba mga bata kami? Inanunsyo lang ng Sale Holdings na mamumuhunan sila ng 30 bilyon para maging kasosyo ng Fernandez Group sa Super AI project. Ang Suarez Technology ay handang mamuhunan ng 50 bilyon para bumili ng shares sa Fernandez Group. Paano ito nangyari? Imposible ito. Peking balita lang yan. Hindi lang dodoble ang halaga ng Fernandez & Co., kundi kayang triplehin pa nga. Nathan, huwag kang masyadong mayabang. May kalahating buwan pa tayo. Makikita natin. Derek, nag-aalala ako baka subukan nilang sirain ang stock sa kahit anong paraan. Huwag kang mag-alala, Tay. Nasa bag na lahat. Walang kalaban-laban ang mga pakana nila sa tunay na kapangyarihan. Butler, dagdagan mo ang seguridad ni Mrs. Fernandez, ni Derek at ni Claudia. Siguraduhin walang magiging problema. Mr. Fernandez, ang stock ng Fernandez & Co. ay sumipa ng malakas. 5 beses na ang pagtaas ng halaga nito sa merkado. Imposible. Hindi. Shortin ang stock. Bilisan nyo. Sinubukan na namin yan, wala itong epekto. Peke lang to. Lahat ng ito ay peke. Hindi ba sinabi kong humanap ka ng kumidnap kay Nathan? Bakit wala pa rin nangyayari? Si Nathan, laging napapalibutan ng seguridad. Walang paraan para lapitan siya. Si Claudia at Jenny, dukutin na lang sila, pareho lang. Mas marami pa silang mga bodyguard na nakapaligid. Walang pagkakataon. Papatayin ko si Nathan. Papatayin ko yung hayop na yan. Oh, nandito lang ako. Tingnan natin kung may lakas ka ng loob. Nathan, ikaw ang nasa likod nito. Tiyak na may ginawa kang marumi. Ang iniisip mo lang ay magplano. Paano mo maiintindihan ang kapangyarihan ng teknolohiya? Nathan. Philip, talo ka. Hindi pwede. Tangina mo. Makipag-usap ka sa FBI, magaling, mga ahente. Nathan, ano bang ginagawa mo? 3 taon na ang nakalipas. Niloko mo ako para mawala sa pamilyang Fernandez. Iniwan mo akong halos mamatay sa kalye. Ang ginagawa ko lang ngayon ay ilagay ka sa bilangguan para magsisi sa buong natitira mong buhay. Awa na yan. Alam mo, Philip, palagi kitang nire-respeto bilang aking nakatatandang kapatid. Hindi ko naisip na magiging ganito kakalupit. Ngayon, wala kang karapat-dapat kundi bilangguan. huwag kang magmayabang. Tatay, huwag kang mag-alala. Kaya ko ito. Hanggat nandito ako, hindi nila maaaring kunin ang Fernandez & Co. mula sa atin. Lex, akala mo ligtas ka? Nagnakaw ka ng pondo at inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Babagsak ka rin. Mga Ginoo, sumama kayo sa amin. Hindi. George, pakiusap.
Pamilya tayo. Ayaw kong makulong. Tatay, pasensya na. Tinawag kitang tatay sa loob ng maraming taon. Pakiusap, iligtas mo ako, tatay. Dalhin na sila. Tatay, alam ko nagkamali ako. Tatay, pamilya tayo. Tatay. Tatay, pakiusap. Tatay. Ayos lang ako. Malupit ito, pero sila ang may kasalanan para sa sarili nila. Paano si Lolo? Kailangan din ba nating harapin siya? Oo. May mga bagay akong kailangang ayusin sa kanya. Siya ang gumawa ng sarili niyang gulo. Ngayon, kailangan niyang bayaran niyo. Derek, kailangan kong aminin. Akala ko hindi mo talaga magagawa. 5 beses ang halaga sa isang buwan. Ayan ang apo ko. Ipinagmamalaki kita. Wow. Mabilis ang naging pagbabalik. Tara, pamilya naman tayo. Bakit magtatanim ng sama ng loob? Hindi mo seryosong iniisip na wala pa akong alam sa nangyari at 7 taon na ang nakalipas, di ba? Sa birthday banquet mo, pinakidnap ako ni Philip at itinapon sa gitna ng kawalan. Sa pinakamaliit, alam mo yon. O utos mo ba yon? Derek, dahil lang pinalago mo ang Norrington & Co., hindi ibig sabihin pwede mo akong akusahan ng ganyan. Hindi ko gagawin ng ganyang bagay. Oh, itinatanggi mo pa rin kahit ngayon? Ito ang telepono ni Philip. May ilang kawili-wiling mensahe dito. Gusto mo bang basahin ko ng malakas? Derek, nasa nakaraan na yon. Ang tiyum mo at si Lex ay nasa kulungan na. Tigilan na natin dito. Tapos na. Dahil lang naka-move on ka, hindi ibig sabihin ako rin. Ayon sa kasunduan, kinumpiska ko ang lahat ng shares na hawak ni na Philip at Lex. Sa iyo rin. Simula ngayon, wala ka na sa Norrington & Co. Ano? Wala ka na sa Fernandez & Co. Simula ngayon, tapos ka na. Ikaw at ang kumpanya. Walang koneksyon. Wala. Ano? Akala mo kaya mo akong ipagkanulo ngayon? Akala mo may lakas ka na ng loob? Sige, kung ganyan ang gusto mo, ituturo ko sa iyo ang respeto. Lolo, nire-respeto ka namin dahil ikaw ang nakatatanda namin. Kung wala ang respetong yon, wala ka. Wala ka ng karapatang mangaral. Ikaw ang gumawa ng gulo na ito. Ngayon, mananagot ka. Bitawan mo ako. Mga traidor, ipinagkanulo ninyo ang inyong sariling dugo. Aking mga bahagi! Bakit mo hinayaan si Philip na kunin si Derek noong mga panahong iyon? Sobrang bigo ako sa iyo. Tatay, lahat ito ay dahil sa iyo, demonyo. Sinira mo ang pamilyang ito. Tama ang pari. Isinilang kang may sumpa. Hindi ka dapat namin pinalayas. Dapat natapos na namin ito. Sinuri ito. Ang sinasabing pari na iyon, isang manloloko na inupahan ni Philip. Lahat para itulak ang kanyang anak sa labas sa pamilyang ito. Kasinungalingan yan. Pinipilipit mo ito. Mula nang isinilang ang demonyong ito, patuloy na bumagsak ang kumpanya. Ang ating halaga ay patuloy na bumaba. Paano mo pa ito hindi nakikita? Iyon si Philip ang pinatutuyo ang kumpanya. Pangungurakot, panloob na paninira. Imposible. Hindi. Nagsisinungaling ka. Nagsisinungaling. maniwala ka man o hindi, kasali ka sa kidnapping. Ang aking tiyuhin at pinsan ay nasa loob na. Sigurado akong marami silang sasabihin sa'yo. Ikaw na mismo ang magtanong sa kanila, sa bilangguan. Ano? Ipapakulong mo ako? Nandito na ba ang FBI? Derek, hindi mo ito magagawa. Lolo mo ako. Hindi ako makakulong. Derek, ako ang lolo mo, ako ang lolo mo. Ang tunay mong lolo. Dumadaloy sa iyo ang aking dugo sa iyong mga ugat. Dahil ikaw ang lolo ko, kaya ako nagpipigil. Tungkol naman kay Philip, gugugulin niya ang natitira niyang buhay sa likod ng mga bar. At sa iyong edad, sino ang nakakaalam kung gaano ka katagal tatagal? Buwisit, ginaganyan mo ako. Masusumpa ka sa ginawa mo. Kayo na ang bahala sa kanya, mga opisyal. Derek, alam ko nagkamali ako. Mahal kita nung bata ka pa. Sumasakay ka dati sa likod ko. Niloko ako ng tiyuhin mo. Kailangan mong maniwala sa akin. Lolo, naniniwala akong mahal mo ako noon, pero ang kasakiman ang nagpadilim sa iyong paghuhusga. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Kasalanan ko lahat. Tatay, tapos na sa wakas. Derek,
Nakuha mo na ang matanda, sina Philip at Lex na magkakasama. Sa tingin mo titigil sila? Magkakagulo iyan. Kahit papaano, magkakasama sila at mag-iingay silang magkakasama. Mabuti na rin iyon, di ba? Tatay, ngayong ayos na ang lahat, gusto ko nang magbitiw bilang chairman. Talagang hindi. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa ikaw ang pumalit bilang chairman? Siyempre, meron. Ang ating Claudia, nagdadalang tao siya. Tatay, ang sasabihin ko sana ay, si Claudia ay buntis ng kambal. Gusto kong magbitiw bilang chairman at alagaan siya sa bahay. Mabuti, mabuti. Perpekto ito. Sa wakas, nagkakasama muli ang ating pamilya.